Mangangamuti sila. At itong mga kongresista, pagdating ng 2028, hahalik sa tala at luluhod sa lupa, partner. Yun! Senado, handang mag-convene oras na matanggap ang article of impeachment versus VP Sara Duterte ayon ho kay Speaker Senate President Soto. Nitong Miyerkules, Abril 29, inaprobahan ng House Committee on Justice ang pag-akyat na sa plenaryo ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong Huwebes, magsasagawa ang Senado ng All Senators Caucus kung saan tinatalakay ang mga posibleng senaryo sakaling may padala na sa mataas na kapulungan ang articles of impeachment. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, na pag-usapan na ang mga senador ang mga posibleng paghahanda. Ngunit wala pa ring tiyak na timetable dahil nakadepende ito kung kailan darating ang articles of impeachment mula sa Kamara. Tiniyak ni Soto na oras na matanggap ang impeachment articles, agad na magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Giit ni Soto, mahalagang timing lalo na't nakaschedule ang break ng Kongreso sa June 5. Ngunit maaari itong i-adjust kung kinakailangan. Para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, mahalaga ang maagang paghahanda dahil hindi lahat ng senador ay may karanasan sa impeachment proceeding. Amidado rin siya na may hamon lalo na sa mga hindi abogadong senador. Sa ngayon, sumasailalim na ang ilang senador sa briefing and crash course tungkol sa rules of court at proseso ng impeachment trial. Ayan. Partner bago natin tuloy-tuloy ko na to, partner idagdag ko na rin to. Sige. Senado, may 27 million budget para sa impeachment trial kay BP Sara ayon ho kay Senator Ping Lacson. Aabot na humigit kumulang na 27 milyon ang nakalaang budget ng Senado para sa posibleng impeachment trial laban kay BP Sara. Ayon kay Lacson, ito ay mula sa nakaraang taon na halos hindi nagalaw. Tinatayang mahigit na 500 o kalahating bilyon niya tayo pa lamang ang nagagastos. 500 milyon pa lang ang nagagastos, let me correct, para sa robes yung mga gagamitin, iba pang pangangailangan. Dahil dito natin 500,000 partner. 1,000 lang to, partner. Salamat. Kulang pala ng zero. Oo. 500,000 pa lang ang nagagastos, sorry. Dahil dito natiling halos buo na ang pondo na maaring gamitin sakaling matuloy ang impeachment trial ngayong taon. Kung hindi naman ito matuloy, sinabi ni Lacson na ibabalik ang pondo sa Bureau of Treasury. Sa huli, binigyang diin ng dalawang lider ng Senado na kailangan manatiling patas at ang mataas na kapulungan sa prosesong ito, lalo na tutok ang publiko sa mga susunod na pangyayari. Partner, ano ang masasabi mo rito na naghahanda na ang Senado na mag-convene? Oo. Pag the moment na dumating na yung impeachment diyan sa kanila. Nagulat nga ako diyan sa interview ni Tito Soto kagabi, na content ko rin 'yan Nung tinanong siya kung handa na ba, ang sabi na naghahanda na talaga daw siya. Nung naghahanda na daw talaga ang Senado para sa impeachment at nagkulong-kulong na sila kung anong gagawin. Anong sistema na yung gagawin nila dito sa impeachment. Sabi pa nga niya sa interview, kahit daw naka-break yung session ng Senado, pwede daw sila mag-convene diyan sa impeachment court. Sabi ko, ang tindi naman bakit ganun sila kagigil, no? Pagdating sa impeachment labang kay Inday Sara, pero kabaliktaran naman, pagdating naman po sa mga flood control na hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Correct. Ang flood control ngayon, wala pong hearing ang Senado, di ba? Senate Blue Ribbon Committee, pinapatigil nila. Pero ito, magugulat ka, impeachment labang kay Inday Sara, nang gigigil sila, excited sila. Ano po ang reason bakit ganun sila ka-excited? At nakakalungkot pa, meron pala silang pondo na nakalaan. Magkano po yung pondo? 27 million pesos yung pondong nakalaan. At saka, bakit nagkaroon sila ng pondo ngayong taon sa impeachment labang kay Inday Sara? Kung ang reason nila, meron silang pondo na 27 million ay nakaraang taon pa ito, di dapat nabalik na po ito sa treasury. Di ba ho? Kasi tapos naman yung pondo na yan, last year pa Hindi po dapat pagdating ng Disyembre, may nabalik na yung 27 million sa treasury. So hindi ito lumang pondo, kundi bagong pondo sa taong 2026
no, para sa impeachment ni Inday Sara. Ibig sabihin yan, yung impeachment na ito ay planado ng mga kongresista, mga senador, kasama itong si Bongbong Marcos. Kasi bakit meron silang nakalaan na 27 million? Ang laki po niyan. Sa panahon ng krisis ng ekonomiya ngayon, mga nahihirapan mga Pilipino, mga riders, mga jeepney driver, hirap na hirap dahil sa mahal ng presyo ng langis. Bakit ayaw na lang natin i-subsidize yung 27 million na ito na para di umano sa impeachment, ibigay na lang sa maraming Pilipino na nahihirapan ngayon dahil sa krisis ng ekonomiya, partner? Okay. Partner, ang ibig mo ba sabihin, partner, kasi binanggit dito yung tinatayang 500,000 piso na nagastos pa lang nila, ha? Na doon sa mga robes, yung mga uniforme gagamitin nila. So, yung palang pinagawaan, partner, ng kanila ho mga uniform, yung para silang mga hukom, ay ang pinagkuhanan doon ay dito sa 27 billion. Para nakikita ko yung punto mo, partner, eh. Ang tanong dito, partner, di ba kapag sa loob ng isang taon, hindi nagastos ang pag hindi anumang pondo, nagamit, balik sa treasury. National Treasury ang pera. Ito, ibig sabihin, hindi nila binalik ito. Ay dapat imbestigahan maimbestigahan ito. Dahil binulgar ni Lacson ito, eh. Dapat imbestigahan dito si Lacson. Or, halimbawa, sinabi niya, hindi na ibalik na po yung 27 million. Bago na nga ito. Yung nakikita ko dyan. Sasabihin, bago na tayo ngayon. Bago yung pondo na 27 million. Ang nakikita ko dyan, kasi hindi ibabalik yan, eh. Pagdating ng makakasuhan sila dyan, maliliquidate sila dyan, makakasuhan yan. Kailangan babalik nila talaga. So ang nakikita ko dito, yung 27 million, bagong pondo ito para sa 2026. Yung gumawa sila ng GAA ng 2025 para sa 2026, kasama na itong kasama pondo ni budget na ito. to. Correct, sa impeachment labang kay Inday Sara. So ibig sabihin, planado ng Kongreso, Senado at ng Malacanang ang impeachment labang kay Inday Sara. Kasi bakit ka lumabas yung 27 million kung hindi kasama sa GAA? Correct. Yung tanong dyan. Gusto na i-clear natin sa mga nanonood, kasi binanggit to ni Soto, nung binanggit niya yung 27 million pesos na budget to nila sa Senado sa impeachment trial, at may binanggit dito na 500 diyan kinuha sa 27 million, yung pala nagagastos nila. So ang tosis niyan, partner, pag iniles mo to is nasa 26.5 pa ang pera nila. Tama ako? Okay. 26.5. Ngayon, ang nangyari hong paghahanda at nakapagpagawa na sila is before pa. Ngayon meron naman silang pondo na perang ganito. Ang tanong, papaano nakapag-allocate ng budget na ganun kabilis kung ito ay bago? Dapat, etong problema natin, alam mo, partner Bisdak, mga kapatner po namin, ang problema po ng Pilipinas, isa sa mga pinakamalaking malalang problema ho natin dito, alam nyo, yung sinisigaw po natin, nasaan ang transparency? Hindi natin nakikita, di ba, partner? Wala tayong nakikita mga transparency. Di ba? Wala tayong aasahan na transparency under Marcos admin. Talagang magtatago sila ng katotohanan. Tama ka dyan. At isang bagay pa, partner, bukod ho sa 27 million na yan, na mukhang dapat hong imbestigahan yan, ay ito ho, mukhang patama ho sa mga pagmumukha ho nila, mga kabayan. Yung sinabi sa baba nitong si Lacson, mukhang patama po sa kanya to at kay Tito Soto. Babasahin ko lang ulit, Sabi niya rito, mga kabayan, ito para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, mahalaga ang maagang paghahanda. Okay? Dahil hindi lahat ng mga senador ay may karanasan sa impeachment proceeding. At aminado rin na may hamon lalo na sa mga hindi abogadong senador. Ito, partner, napakahalaga kasi nito, partner. Talagang pagdating dito, kamukha ho nung isang senador, siguradong kasama ho yung kilalang kababayan ko. Di ba? Si Leon Guerrero, sasali ho dyan. Yung Committee de Silencio. Di ba? Sasabay sa Agos yan. Ito ho, yung mga hindi abogado, kamukha ni Ping Lacson, kamukha ho ni Senate President, hindi yung parang pinapatamaan niya, partner, eh. Ano sa tingin mo? Pinatapaan niya yung sarili niya. Ang sabi nga daw nila, magpa-practice, parang meron silang schooling ba, apprentice. Mag-aral muna sila lahat. Paano magiging
hurado kasi sila yung tatayong hurado diyan eh. Sila yung mga Senate judge. Senate Oh, judge po ang tawag nila diyan sa impeachment court. para May sila. mga alam ba to sa mga batas? Walang mga alam sa batas ang mga yan eh. Kaya magsasayang lang tayo ng pira, magsasayang lang tayo ng oras, magsasayang tayo ng panahon. Pinapasakit lang nila yung puso at damdamin ng mga DDS, lalo na yung mga nandito sa comment section, na impeachment na naman. Sayang ang panahon. Wala Sayang na pera. nga kung hindi na nga. Oo, sayang ang pera. Hindi na nga po umuusad ang ekonomiya under Marcos admin eh. Dito pa sila magiging busy. Imbis na magiging busy sila sa mga panukalang batas, paano po gumanda ang ekonomiya, busy-busy kay Inday Sara. Galingan lang nila na ma-impeach at ma-convict si Vice President Inday Sara dyan sa Senado. Kasi pag hindi nila magawa, nako, si Inday Sara ang pinaka-nakakatakot na politician sa ating bansa at magiging presidente. Walang utang na loob ito si Inday Sara. Pinagtutulungan si Inday Sara ng mga kongresista at mga senador para mapabagsak. Ngayon, hindi nila mapabagsak. Walang utang na loob. Kaya kahit anong gagawin ni Inday Sara sa makurakot ng mga kongresista at mga senador, wala silang hindi nila ito mapipigilan. Kung ipapakulong sila ni Inday Sara, ipapakulong at makukulong silang lahat. Galingan lang nila. Kasi nung nagbilang-bilang ako partner, nagbilang-bilang ako ng mga posibilidad na hindi buboto at magiging kakampi natin, sobra-sobra na tayo sa numero eh. Kaya malabo talaga magkaroon ng conviction si Vice President Inday Sara sa impeachment court. Pero dito sa Kongreso, mukhang makakuha sila ng 1/3, pero hindi kagaya nung nung 2025 na 200 plus yung pumirma para ma-impeach si Inday Sara sa Kongreso. Ngayon siguro makakuha mga 100 plus siguro. Baka tama-tama lang, baka mahirapan pa. Kung aakyat yan sa impeachment court, mahirapan sila. Marami tayong kakampi kahit magbibilang tayo sa daliri. Tandaan ninyo, ang kailangan natin siyam lang. Correct. Pag may siyam na kukontra na hindi ma-impeach si Inday Sara, wala nang mangyayari, wala nang conviction. So, tuloy naman ang ligaya natin dito at mahirapan sila at kakabahan sila dito. Sino yung mga kampi natin dyan? Senator Ruben Padilla, magbibilangin natin, kasi siyam lang naman kailangan natin eh. Tama. Marcolita, Kuya Bongo, no? Alan Peter Cayetano, Jingo Estrada, Joel Villanueva. Ilan na yun? 6 na. 6. Chis Escudero. At Chis Escudero, 7 na. Eh si Senator Bato, lalabas yan para lang bumuto ng no, hindi ma-impeach. 8 na. O, Amy Marcos pa, yung isa pa, si Amy pa. Amy Marcos, siyam na. Pia Cayetano, 10 na. Di ba? Alan Peter Cayetano, 11 na. 11 partner, sobra-sobra na sa siyam. Kaya malabong magkaroon ng conviction si Vice President Inday Sara. Yung mga bilyar na dalawa, pwedeng 13 na yon. Sabi na lang natin sa dalawan, may isa. 12 na partner. Mangangamuti sila. At itong mga kongresista, pagdating ng 2028, hahalik sa tala at luluhod sa lupa, partner. Yun. Grabe naman yun. Sigurado yun. At rejoin lang ako sa sinasabi mo na kasi alam naman po natin, lahat naman kahit maski ho yung mga dilawan maski ho sila, sinaamin na ho nila na kahit sina Drilon, sinasabi na pinakamalakas na contender ngayon na non-stop from the very beginning, from the way back 2022, nakakuha siya ng 32 million votes. 2023, still consistent, number one sa lahat ng sangay ng gobyerno. 2024, still, ganun pa rin. 2025, ganun pa rin. Until now, 2026, still leading at hindi nagbago sa kabila ho ng mga paninira dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam na mga kongresista yan na hindi sila mananalo talaga. Kahit dito ho sa impeachment, alam na ho lang wala silang kapanapanalo. Kaya ho ang ginagawa nila, they trying to destroy, assassinate the Vice President by media, yung natawag ng character assassination by media. Di ba? Trial by publicity. Di ba? So gusto na sirain yan. Baka sakaling mapaniwala nila ang taong bayan na matapyas man lang. Bumaba na ang tiwala ng taong bayan. Kaso partner, ngayon kita mo, ganun pa rin. Ang pinakahuling survey, nangunguna pa rin. Ang ating malayo pa rin ang agwat. Dito kay Lenny. So anong ibig sabihin nito? Wa effect. Di ba? At saka, partner. At partner, tingnan mo, yung akala na madadala yung sentimiento ng taong bayan kasi nung the last time, di ba? Yung pa-box nila.
Kamukha nung kay Gloria Macapagal Arroyo, nung kay Erp Estrada, meron silang sobre na bubuksan, boat, ganyan, bubuksan o hindi. Tapos nung yung taong bayan nagwala, hindi nakatulad noon to. Kasi during that time, walang nagpapaliwanag ng maayos kamukha ho ng mga social media influencer, kamukha ho ng mga vlogger, nakatutok po ngayon, yung father, di ba? Kaya ito, hindi nila napataob si Vice President Inday Sara Duterte, partner, di ba?